tapat nung nakakatakot na yun, sinasabi ng Panginoon sa atin, paulit-ulit yung salitang John 3:16, yung verse ng John 3:16, sabi niya, na gaano na lang, kayo na lamang ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa, yung kanyang bugtong na anak. Katotohanan to mga kapatid, namatay ang Kristo, ang anak ng Diyos, para yung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, napakalinaw. Yung kapahamakan na tinutukoy din ay walang iba, kundi yung kapahamakan na mapupunta tayo sa apoy ng impyerno, yung walang katapusang pagdurusa. Nakakatakot yun, pero ang Diyos po natin gumawa ng isang napakatinding paraan, na napakatinding sakripisyo, na yung katotohanan ng kaparusahan na yun, ay maliligtasan ng isang taong mananampalataya sa Kanya. Kaya ang sikreto po dito mga kapatid, ay yung pananampalataya talaga sa Kanya. Yung pagtanggap sa Kanya as Lord and Savior. At ang pananampalataya sa Panginoon, tandaan nyo to, ito ay pananampalataya mismo ng sarili mo at saka sa Panginoon. Kayo lang dalawa. Hindi ako pwedeng manampalataya para sa inyong lahat, para sa kaligtasan yung lahat. No? Kailangan ko sumampalataya para maligtas ako. Kayo din, ganun din. Hindi ko kailangan na sumampalataya para kayo din ay maligtas. Individual ang pananampalataya, individual ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya kung meron kayong takot, hindi kayo dapat matakot. Sapagkat ang Panginoon ay gumawa na ng paraan. Kaya pinabalikan natin lagi yung gospel eh. Kaya pansinin nyo, di ba every Sunday, bakit tayo naglo-Lord Supper? Kasi laging gusto ng Panginoon ay paalala sa atin na namatay sa krus at wala nang kapahamakan na naghihintay sa atin. Lagi niyang gustong maalala natin yun. Alalahanin natin na napakatibay nung kaligtasan, nung pagpapatawad na ibinigay niya sa atin. No? Kaya wala tayong dapat katakutan. Ngayon, bilang isang tao na nasa laman, normal lang po na matakot tayo na mamatay. O ako, pastor, aaminin ko sa inyo para malubag ang loob nyo. Ako ba, hindi ako natatakot mamatay? Natatakot akong mamatay. And in fact, kung tatanungin nyo ako sa oras na ito, pastor, gusto mo na bang mamatay ngayon? Ayoko pang mamatay. Meron akong anak, meron akong asawa, at naglilingkod pa ako sa Panginoon dito sa ating iglesia. Bata pa ako, magpo-46 pa lang ako, ayoko pang mamatay. Pero ito yung maganda, no? Na pumapawi dun sa ating takot at sa ating kaba. Na kahit pala dumating yung pagkakataon na mamatay tayo sa laman. At sinasabi ng Biblia, sa aklat ng John chapter 5 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng salita ko at sumasampalataya sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Pag pinag-isipan nating mabuti, yung mismong mga salita na yun, word by word, hindi tayo dapat matakot. Kasi ang sabi doon, yung sumampalataya sa Kanya, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan at hindi napapasok sa paghatol. Ang linaw, wala nang paghatol. Ano yung paghatol? Wala nang kaparusahan sa apoy ng impyerno. At ang karugtong panahon, sabi niya, inilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Napakalinaw. So ang kinakatakutan natin, kamatayan sa laman. Pero ang katotohanan, kung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, wala naman tayong magagawa, lahat tayo mamamatay tayo sa laman. Dapat ang katakutan natin ay yung ikalawang kamatayan ng ating kaluluwa. Sapagkat iyon po ang pangwalang hanggan, walang katapusan. Okay? Naintindihan natin? Kaya sabi ng Bible, huwag tayong matakot sa pumapatay sa laman at dugo. Matakot tayo sa pumapatay sa kaluluwa. Yung pumapatay ng kaluluwa. Sino ba may kakayanan pumatay ng kaluluwa? Ang Panginoon. Kaya kapag tayo sumasampalataya tayo sa Panginoon, wala tayong kamatayan sa kaluluwa. Yung ating kaluluwa. Which is yun ang pinaka-importante. Kasi yun ang eternal. Yun ang pangwalang hanggan. Yung ating laman, kahit ano ang gawin natin dyan, matakot man tayo o hindi, sasapitin natin yan. Maliban na lang kung dumating na ang Panginoon.
Bawa, ngayong oras na to, dumating ang Panginoon, buhay pa tayo. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Hindi na tayo makakadanas ng physical death. Kasi kukuhain na tayo. Yung rapture na tinatawag. Okay? Si Enoch, kinuha sila ng Panginoon. Hindi sila nakaranas ng physical death. Kinuha sila. At ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon by rapture. Okay? Pero kung hindi tayo abutin ng rapture, mamatay tayo physically, hindi tayo dapat matakot. No? Ito yung last verse na gusto kong iwan sa inyo. No? Nakakilala ko sa Panginoon nung ako ay grade 3 pa lang. Along the way, nung high school na ako, ito yung problema. Malinaw sa akin ang kaligtasan. Sa pamagitan ng isang kaibigan, sinera niya ako. Kapag ikaw sumampalataya ka, tinanggap mo ang Panginoon as Lord and Savior, you are saved. No? Ligtas ka na kahit ano mangyari. The problem is, nung high school ako, nagkaroon ako ng maraming mga problema. No? Nang-gugulpi kami, naninigarilyo, nag-aalap, kung ano-anong kalokohan yung pinagagagawa namin. Sumiksik sa isip ko na hindi na ako ligtas. No? Malinaw sa akin ang kaligtasan. Ang naging problema ko, nawawala ang kaligtasan. Kasi masama ang ginagawa ko. Marami kong kasalanan na ginagawa. Kaya year 1997, doon ko natiyak na ang kaligtasan ko ay hindi nawawala. Kaya yun ang itinuturing ko na aking spiritual birth. Year 1997, nasa camp ako that time. Nasa senior youth camp ako noon. Kaya ang naging life verse ko ay yung John 10:28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman. Hindi sila mapapahamak, hindi na sila maaagaw sa aking kamay, di naman. So napakatibay yun na ebidensya na ang kaligtasan po natin hindi nawawala kahit ano mangyari. Pero hindi natin kailangan na sadyain na gumawa ng kasalanan dahil ligtas naman tayo. Ibang usapan yun. Okay? So mga kapatid, yung gabi na ito sana hindi aksidente yung pagkakataon nito. Baka meron sa inyo na nagdadoubt pa, nagdadalawang isip, tinakabahan, no? Ngayon na yung pagkakataon na yun, isuko na to sa Panginoon. No? Ang Panginoon Diyos natin, tandaan nyo to, Diyos yan. Yan ay makapangyarihang Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, hindi siya yung Diyos na hindi na kayang gawin. Kapag sinabi niya na kaya kanyang iligtas, kaya kanyang iligtas. Pag sinabi niya na binibigyan kanya ng buhay na walang hanggan, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Katulad dun sa magnanakaw na katabi niya. Buhay pa, sinabihan na niya, isasama kita ngayon din sa aking kaharian. Ibig sabihin, meron tayong katiyakan, meron tayong assurance na ang sumampalataya sa Panginoon, wala nang kapahamakan. Wala tayong dapat katakutan, mga kapatid. Ang nakakatakot ito, kung hindi malinaw sa'yo na sumampalataya ka na hindi ka pa sumampalataya sa Panginoon. Kaya ang dapat na maging malinaw sa isip natin, sa puso natin, siguraduhin natin na tayo sumampalataya tayo sa Panginoon. In-accept natin siya ng totoo sa puso natin as Lord and Savior. Walang problema kung paulit-ulit. No? Kung natatakot ka, lagi kang manalangin sa Panginoon, hilingin mo talaga sa Kanya. Very straight and very, yung pure talaga yung puso mo. Hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita. Hindi. Pero ang Panginoon din natin, hindi siya nagtataboy. Kung totoo na gusto nating maligtas at gusto nating lumapit sa Kanya, ang Panginoon, pagbubuksan tayo ng pinto. Pagbubuksan tayo ng puso niya. Diba, sabi niya, yung kumakatok sa kanyang pintuan, hindi niya pinagsasaran. Pinagbubuksan niya. Kaya, huwag tayong matakot mga kapatid. Kung meron kayong doubt sa pagkakataon na ito, ikaw, mismo sa sarili mo, kahit sa bahay mo, specific, ipag-pray mo sa Panginoon. Panginoon, ligtas ba ako talaga? Gusto ko pong matiyak. Gusto ko tanggapin as Lord and Savior. Gusto kong maligtas, ayokong mapahamak sa apoy ng impyerno. No? Kaya tayo, pinaglilingkuran natin ng Panginoon, hindi dahil sa takot na tayo mapapahamak at mapaparusahan. Pinaglilingkuran natin ng Panginoon sapagkat
niligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan nung sumampalataya tayo sa Kanya, ang kapatid. So, sana po kung meron man dito, no, inuulit-ulit ko. Kasi ito yung pinakamahalaga sa buhay natin. No? Kahit anong klaseng paglilingkod ang gawin natin sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi natin siya mapiplease hanggat wala tayong personal na pananampalataya sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin parang maruming basahan sa Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong kaugnayan sa Kanya. Hanggat wala tayong personal na kaugnayan sa Panginoon. Mapiplease lang natin ang Panginoon, malulugod lang siya the moment na sinampalataya na natin siya. Sa pamagitan ng pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa atin. Doon pa lang siya nalulugod sa atin. So, sana ay nakatulong ako sa mga ilan sa inyo kung meron pa kayong doubt. So, sana ay naintindihan nyo na hindi tayo dapat matakot. Sige, Ate Jillian. Si Ate Jillian na